Kinundena ng China ang naging pahayag ng Pilipinas at ang tila paglaban nito sa inilabas na fishing ban sa West Philippine Sea. Sa video natin ngayon, ating aalamin ang naging pahayag ng ating Pangulo hinggil sa hindi makatarungang pagpataw ng China sa ating sariling teritoryo. Humaharap ngayon sa panibagong problema ang bansa dahil kamakailan lang ay nagpahayag ang China ng isang matinding pakiusap sa Pilipinas. Nagpataw kasi ito ng fishing ban sa West Philippine Sea. Hindi ito nagustuhan ng ating gobyerno at mga kasundaluhan dahil tila ba tayo pa ang ginigipit ng bansang China sa katubigan na tayo naman talaga ang nagmamay-ari. Hindi mo na talaga maintindihan itong China kung saan humuhugot ng lakas ng loob para sabihin na tayo ang umalis at huwag mangisda sa karagatan na pasok sa ating EEZ o Exclusive Economic Zone. Tila ba sumusobra na ito sa ginagawang panggigipit at wala nang pakialam kung ano ang maging resulta ng kanilang mga desisyon. Ito ang inalmahan ng ating Armed Forces of the Philippines o AFP. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines, AFP, nitong Biyernes na hindi sila matitinag sa kabila ng binigay na fishing ban ng China. Hindi rin daw nito mapipigilan ang kanilang karaniwang pagpapatrolya sa West Philippine Sea kahit na paulit-ulit pang inanunsyo ng China ang tinatawag nilang unilateral fishing ban sa Pilipinas. Sa isang briefing, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patuloy ang patrolya ng Philippine Navy sa dagat at sa tulong na rin ng Philippine Air Force sa pamamagitan ng mga maritime patrol sa rehiyon. Makikipagtulungan din ang ahensya sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero alamin natin ano ba itong unilateral fishing ban ng China? At saan na naman nito kinuha ang ganitong kaisipan? Alam naman natin na ang China ay gagawin ang lahat para makapangnakaw ng mga isla at sakop. Kaya naman, kung ano-anong pakulo ang ginagawa nito para makakuha ng advantage sa pinagtatalunang karagatan. Ang unilateral fishing ban ng China ay sumasaklaw sa pagbabawal na mangisda ang ating mga kababayan sa sakop na katubigan sa WPS. Ito ay nagsimula noong May 1 at magtatapos sa September 16. Nakakapagtaka lang dahil sila pa ang naglabas ng ganitong fishing ban, sila naman ang nanghihimasok sa ating karagatan. Sakop ng fishing ban na ito ang mga isla o katubigan sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, isang pangunahing lugar ng pangingisda ng mga Pilipinong mangingisda. Ito ang dahilan kung bakit pinalagan ito ng AFP dahil ito ang pangunahing mga lugar kung saan nakakakuha ng napakaraming isda ang ating mga kababayan. Inihayag ni Padilla na ang mga hakbang na ito ng AFP ay sumusunod lamang sa konstitusyon at prinsipyo ng pambansang soberanya. Habang nasa Brunei naman si Pangulong Ferdinand Marcos noong May 30, 31, sinabi niya sa isang forum na walang legal na aspeto para magpataw ang China ng fishing ban sa EEZ ng bansa. Ang kanyang pahayag ay nagpapakita na ang aktwal na pagbabawal ng China sa pangingisda ay bahagi lamang ng kanilang pagsasakamay ng karagatan at ito'y isang usapin na noon pa man ay napagkasunduan na. Ang pahayag na ito ay nagbibigay linaw sa konteksto ng kasaysayan at kasunduan na naganap sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa usaping ito. Subalit sa huli, China ang sumira at ngayon ay gumagawa na ng kung ano-anong patakaran sa karagatan. Sa kabilang banda, sinabi ng mga mangingisdang Pilipino na hinaharaas sila ng mga Chinese Coast Guard at tinataboy kapag napupunta sa mga katubigan na madalas naman nilang pinangingisdaan. Tinatakot din daw sila ng mga Chinese Coast Guard na huhuliin at ikukulong kung magmamatigas. Kinondena ng isang senior Philippine Coast Guard, PCG officer, nitong Miyerkules ang unilateral fishing ban na ipinataw ng Beijing. Sinabi ng isang mangingisda na nagawang makalagpas sa inilagay na harang ng Chinese Coast Guard na siya at kasama ang iba pa niyang mga tauhan ay nagawang mangisda malapit sa panatag, Scarborough Shoal, na kilala rin bilang Bajo de Masinloc, bago bumalik sa bayan ng Subic sa lalawigan ng Zambales noong Martes ng hapon. Ito ay si Joel Banila, 39 years old.
Napansin umano ni Banila at ng kanyang mga kasamahan na tila dumarami na ang mga sasakyang pandagat ng China na nagbabantay sa lugar. Ito ay mas marami kumpara sa nakaraang paglalakbay nila sa shoal, 2 linggo pa lamang ang nakalipas. Sa kaparehas na panayam, hindi niya maibigay ang eksaktong bilang ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard, CCG, at Maritime Militia, ngunit iniulat na may mga barko sa loob ng lagoon at sa paligid ng malawak na shoal. May mga sasakyang pandagat ang China na sumunod pa sa kanila upang habulin at itaboy sa nasabing karagatan. Nagprotesta ang Department of Foreign Affairs, DFA, laban sa pagbabawal sa pangingisda ng China, labag ito sa maritime zone ng Pilipinas kung saan sakop pa ito ng ating soberanya. At tayo dapat ang may karapatan at jurisdiksyon sa lugar na ito. Kasama sa mga lugar na ipinagbabawal ng China ay ang kanlurang bahagi ng Busuanga Island ng Palawan hanggang sa hilaga ng Panatag. Kasama rin ang mga lugar na kapalibot sa hilagang Palawan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales at Bataan. Pero ang tanong ngayon, ano ang mangyayari kung sakaling may mahuli nga na mangingisda o tauhan ng ating tropa? Ito ang sagot ng ating PCG. Kung ang CCG ay nagbabanta o talagang huhulihin ang mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea, sinabi ni Tariela na itinuturing iyon bilang harassment sa mga Pilipino sa loob ng exclusive economic zone ng kanilang bansa. Maaring dalhin ng Pilipinas ang reklamo nito sa International Tribunal at patawan ng sanctions ang China. Sinabi pa ni Tariela na walang legal basis ang China para gawin ito. Kaya ito ang dahilan kung bakit mas dinadalasan ng PCG ang kanilang pagbabantay sa karagatan upang walang mapahamak o walang mahuli sa ating mga mangingisda. Gayunpaman, hindi nito kayang pigilan ang masidhing damdamin ng mga mangingisdang Pilipino na maglayag sa karagatan na sakop ng West Philippine Sea. Bilang pagtutol ay maglulunsad ang isang grupo ng mangingisdang Pilipino ng isang kolektibong ekspedisyon sa pangingisda sa teritoryong karagatan ng bansa sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ang aktibidad na ito ay pinangungunahan ng mga miyembro ng Panatag Fisher Folk Association, isang lokal na samahan na kaanib sa pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas, Pamalakaya, na magtatangkang pumalaot sa 20 hanggang 30 nautical miles mula sa Masinloc. Ayon kay Ronel Arambulo, ang National Vice Chairman ng Pamalakaya, mahigit 20 maliit na bangka na pangisda ang magsasama-sama sa fishing expedition na ito na magsisimula ng alas 4 ng hapon at magtatapos kinabukasan sa alas 8 ng umaga. Ito ay pagpapakita ng kanilang protesta at paglalabas ng saloobin na dapat hindi pagbawalan ang mga mangingisdang Pilipino sa katubigan na mismong Pilipinas ang may sakop. Bago ang kanilang pag-alis, magkakaroon ng send-off mass sa baybayin ng Barangay Colat ng alas 3 ng hapon. Ipinaliwanag naman ni Joey Marabi, ang coordinator ng Pamalakaya Zambales, na ang ekspedisyon ay isang tugon sa 4 na buwang ban ng pangingisda ng Beijing sa WPS na itinakda ng walang sapat na batayan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, nagpapakita ang grupo ng determinasyon na ipaglaban ang kanilang karapatan sa pangingisda sa kanilang teritoryo. Kaya naman, ipinangako ng militar ng Pilipinas na gagawin nila ang lahat upang maproteksyonan ang mga mangingisdang Pilipino sa loob ng 4 na buwan na fishing ban na ipinatupad ng China sa West Philippine Sea, kasama na ang mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Nagpahayag rin ang Pilipinas na titiyakin nito ang kaligtasan at karapatan ng kanilang mga mangingisda. Patuloy din na kokondinahin ng bansa ang unilateral na pagbabawal ng China sa pangingisda, na sinasabing nilalabag nito ang kanilang karapatan sa ating soberanya. Sa kabilang banda, ipinapahayag ng Beijing na layunin ng pagbabawal na mapanatili kaayusan at batas sa kanilang nasasakupan. Sinabi ni Commodore Ray Vincent Trinidad, isang tagapagsalita ng Philippine Navy, maglalagay pa sila ng karagdagang sasakyang pandagat upang tiyakin ang proteksyon ng mga mangingisdang Pilipino laban sa anumang banta. Hindi kinikilala ng Philippine Navy ang unilateral na pagbabawal ng China
at tinanggap nila ang responsibilidad na siguruhin ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga kababayan sa lupa at sa dagat, partikular sa West Philippine Sea. Bukod dito, pinagtibay ng Maynila ang kanilang pagsasagawa ng patrol sa buong West Philippine Sea upang mapanatili ang seguridad at soberanya sa naturang teritoryo. Ang Maynila ay tawagin ang mga lugar sa South China Sea sa loob ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ, bilang West Philippine Sea, na ipinapahiwatig ang kanilang pananaw at pagnanais na pangalagaan ang kanilang nasasakupan. Sa huli, ang pagpapalakas at pagtataguyod sa soberanya ng bansa at sa proteksyon ng mga interes nito sa rehiyon ang pangunahing layunin ng AFP sa kabila ng mga hamon. Upang mapalakas ito, naghahanap ang Pilipinas ng mas malawak na pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa at gumagamit ng komprehensibong diskarte ng gobyerno upang tugunan ang partikular na issue na ito. Magpapatuloy ang Pilipinas sa paglalayag sa West Philippine Sea sa kabila ng fishing ban ng China. Ito ay nararapat dahil hindi dapat tayo magpasindak at magsunod-sunuran na lamang sa kanilang mga utos. Sa atin ang karagatang iyon, at tayo dapat ang nakikinabang dito.